Hello sir. So, yung video na sinasabi mo, supporting material lang yun para dito sa configuration natin ng nakaset up na set number 1 natin. So, itong PDF file na to, halos same lang yan sa video kung iisipin. Bali, explain ko lang dito kung paano ang connection ng setup galing sa ISP, mini PC, switch hub hanggang sa access point. So ito. So dito ngayon, ito yung sa port number 1 ISP yan. So kita naman yan sa symbol. Port number 2 yan, mini PC yan. Naka multi-VLAN yan. Tapos yung port 3, 4, 5 hanggang 8, may mga specific VLAN ID yan. So, 22, 23, 24, 25, 26, at saka 27. Since 5 lang yung access point natin, so hanggang port 7 lang tayo. So, bali yung sa subvendo 1, itong nasa port number 3, yan, CBC Premium Wi-Fi 1. Subvendo 1 yan. Naka VLAN 22 yan. So, meron yan tayo documentation dito. Ayan. Kung ano ang VLAN ID ng bawat port sa SG108. So, VLAN 22, subvendo 1. So, yan. Hanggang sa port 8. Kung may subvendo 6 ka pa, pwede ka pa magdagdag. So, ito yung mga login. So, nandyan yung instruction. So, itong subvendo natin, sir, naka-ano na yan, naka-flash na yan, ready to bind. Tapos, pag-bind mo dito sa naka-set up din na AP, mag-o-online na yon. So, pag on natin ng system, pag naka-bind na siya. So, pero yung set number 1 natin, ano na talaga yon, mga plug and play na lang kasi naka-set na lahat. Ako na configure lahat yon. So ito VLAN 22 dyan, connect mo yung AP ng VLAN 22 sa port number 4 naman, yung sa subvendo 23, 24 and so on. So ito, ganito yung isang setup naman kapag may plano tayo na maraming access point yung bawat subvendo. So hindi ko na uubusin lahat ng port, bali sample lang tong port number 3. So ISP port 1, port 2 mini PC. So naka-configure na yung mini PC na yan, may Wi-Fi 5 na yan. Port 3, ayan, kukonekan mo ng switch hub. Bali dito, pagsasama-samahin mo yung mga i-connect mo, yung AP at saka subvendo na naka-LAN base, ayan, treated as AP din tong subvendo. So, ganun siya. Dito sa port 4 at saka port 5, pwede ka rin magdagdag ng EW71 dyan. So, another AP na naman. So, para multiple AP yung bawat subvendo mo. So, ganun lang siya. So, yung sa bawat access point naman, yung naset natin doon sa set number 1, ito yon. So, CBC Premium Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 at saka Wi-Fi 5 para sa itong 5 sa 5th subvendo yan. So ito pa yung corresponding IP address niya. VLAN ID 22, 23, 24, 25, 26. So itong mga parts na nandito, SG108 example, hindi yan brand new na default, ibig ko sabihin. Kino-configure po yan, sir. So, para maging multi-VLAN, para gumana yung system natin na piso Wi-Fi na auto-select vendo. So, ganun siya. So, itong next page naman na nandito, ito yung sub-vendo natin. Naka-flash na yan, ready to bind. So, ito dito, yung LAN port, yan yung pag-connect papunta doon sa switch hub. Kung may switch hub ka na pang multiple AP, or yung LAN port ng AP like EW71, may LAN port din yun. Pwede i-connect din to doon. So, ganun siya. So, pag nagbabind pa lang tayo ng subvendo, nilolong press natin tong switch na nandyan sa setup mode. Ayan. So, until na mag-green.
So until na mag-green na yan, so lalabas yung Wi-Fi 5 ESP32 na SSID para sa pag-setup. So yun, pupunta ka lang sa admin, sa system settings, kukopyahin mo yung request ng subvendo, yung key, itong nandito sa page na to. So ikakopy mo yan para pag nag-login ka na doon sa may Wi-Fi 5 ESP32, i-fill up mo lang yung mga kailangan na credentials doon. Tapos kung mag-pop up na may password na kailangan, ito lang yung password, Wi-Fi 5 2211. Ito yung sa sa flasher yan, pop up na password. So yung IP address, kapag hindi siya nag-direct, ito yung ilalagay natin sa browser. So sundan mo lang din tong nakalagay dito sa document na to, hindi ka mawawala sa pag-setup niyan. So yun, ngayon ito dito, pag na-fill up mo na yung sa mga subvendo na yun, sana yun, okay, input mo lang yung key, tapos i-save mo lang. So pagka-save, balik ka din dun sa admin. So pagka balik mo sa admin, refresh, makikita mo ito sa may subvendo request list, i-accept mo lang, tapos makikita mo na siya dito sa vendor list, ito. Tapos i-activate mo na siya gamit ang license. So ganun lang siya kasimple. Pero yung ini-expect nyo sir na video tutorial, ito lang yun, ganito lang din yun sir, kung paano ang pag-configure ng, ibig ko sabihin, pag-setup, hindi configure ng every item, configure ng buong system, yung ibig kong sabihin dyan. So itong document, enough na to, masundan lang to. So gagana na yung naka-setup natin na piso wifi na auto select window. So yun, ganun lang yun sir. Pero kung yung ini-expect nyo sir na video tutorial na very detailed, lahat ng mga to, paano ang pag-setup, hindi yun yung kasama sa video tutorial dito. More on troubleshooting at saka setup guide lang talaga yung sa video tutorial na sinasabi. So, yun.